Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, madalas sa ating buhay, naghahanap tayo ng tanda o sign sa Diyos. Gusto natin maging sigurado sa ating mga desisyon o naghahanap lang tayo ng kasagutan sa ating mga matagal ng pinagdarasal sa Kanya. Pero kapatid, bago ka humingi ng sign o tanda sa Diyos, balikan mo muna ang salita ng Diyos. Dahil ang Kanyang salita, ang pinakatotoo na tanda ng Kanyang presensya, ng Kanyang mga pangako. At kung panghahawakan lang natin, kakapit tayo sa salita ng Diyos, makikita natin at mararanasan ang kapangyarihan nito sa ating buhay. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo nakinig sa Kanyang salita, pero nagkulang naman tayo sa pagtitiwala. Aminin din natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nakinig sa Kanyang salita at sumunod lang tayo sa ating sariling kagustuhan. Sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, hingin natin ito ng tawag sa Diyos para makita tayong karapat-dapat minsan pa makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago, sa mga pagdiriwang namin ay iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem ng aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Itunuturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya kaaway
ay di na nakuhang matuwa't magalak mula sa libingang daigdig ng patay. Hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Dihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa lupa, sa buong magdamag, sa bukhang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo'y bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan. At may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya ito pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, baka mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi na siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na nung oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus.
Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na palaging nagdadasal at nananalangin sa Diyos. Sabi po niya, Lord, please speak to me. Bigla daw umawit yung isang ibon, pero hindi niya pinansin. Sabi ulit nitong lalaki sa kanyang dasal, Panginoon, kausapin mo naman ako. Bigla daw pong kumulog, pero hindi daw po pinansin nitong lalaki. Sabi po muli nitong lalaki, Lord, show me a miracle. Bigla daw po, merong bata, isang sanggol, pinanganak sa kanyang barangay. Pero hindi daw po niya pinansin hanggat sinabi po nitong lalaki, Lord, touch me. Bigla daw po merong dumapo sa kanyang isang paru-paro sa kanyang balikat. Tinaboy niya. Ang tanong, talaga bang naging tahimik ang Diyos at hindi siya sumagot sa panalangin nitong lalaki? Mga kapatid, minsan hindi tayo naniniwala, hindi dahil walang ginagawa ang Diyos. Hindi tayo naniniwala kasi iba ang ating inaasahan at hinihintay na sagot galing sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa ating nabasang ebanghelyo, unless you see signs and wonders, you will not believe. Meron naman talagang ginagawa na kamangha-mangha ang Diyos. Ang problema lang, hindi tayo nakikinig at tumitingin ng mabuti. Maganda po ang kwento na ating narinig. Pinapakita po dito kung paano kumikilos ang Diyos. Na kahit na sa kanyang salita, meron siyang ginagawa. Pansinin niyo po, hindi daw po pinunta ni Jesus yung bahay nung batang may sakit. Hindi daw po siya sumama doon sa ama nitong batang may karamdaman. Sinabi lang daw ni Jesus, you may go. Your son will live. At sabi po ng ating mabuting balita, the man believed what Jesus said to him and he left. Mga kapatid, ito po ang tunay na pananampalataya. Hindi ka talaga naniniwala sa Diyos kapag naghihintay ka pa ng mga signs at tanda, di po ba? Hindi ka talaga naniniwala sa Diyos kung naghahanap ka muna ng milagro at ng himala. Ang salita ng Diyos ay sapat na para gumawa ng milagro, para gumawa ng himala para sa iyo. Amen? Faith is believing before you see. Faith is seeing more than what your eyes can see. Ang opisyal po dito sa Ebanghelyo, naniwala daw sa salita ni Jesus. Kahit na hindi pa niya nakita yung milagro, kahit na hindi pa niya nakita gumaling ang kanyang anak, pero umuwi siya agad. Ano ang daladala niya? Walang iba, kung hindi ang kanyang pananampalataya at tiwala kay Jesus. Can you do the same? After attending this Mass, do you go home, going about your day, only bringing with you the faith in Jesus' words? At sabi po sa ating ebanghelyo, habang daw po naglalakad itong ama pauwi, sinalubong daw siya ng mga alipin. Sabi nila, buhay po ang anak niyo. At nalaman daw niya yung oras na kung saan bigla gumaling yung kanyang anak. Yun din ang oras na kung saan sinabi ni Jesus na hindi mamamatay, nagagaling at magiging malusog ang kanyang anak. See the power of God's Word. The power of God's Word is instant. It is effective. It is powerful. Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po, one word from God can change everything. Minsan tayo ginagawa na natin ang lahat. Pinapatay na natin ang ating sarili. Sinakripisyo mo na lahat ng iyong pinagpaguran. Nagbayad ka na pero wala pa rin nangyayari. Kasi hindi naman ikaw ang nakakapangyari ng lahat.
Isang salita mo lamang, Panginoon, magbabago ang lahat sa buhay namin. Kaya mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. May pinagdadasal ka ba ngayon? May hinihiling ka ba sa Diyos? Ano yan? Kalusugan para sa pamilya mo, sa asawa mo. Hinihiling mo na lumaya na yung iyong anak sa piitan. Pinagdarasal mo sa Diyos na sana magbago na yung anak mo sa bisyo. Baka nagre-request ka ng peace of mind, kapayapaan sa iyong puso. Baka iniisip mo, Lord, bakit parang walang nangyayari? Ang tagal ko nang lumalapit sa iyo, tagal ko nang nakikiusap sa iyo. Pero bakit tahimik ka pa? Tandaan niyo po, mga kapatid, God is working even when you cannot see it. May ginagawa ang Diyos kahit na hindi mo nakikita. Amen? Meron pong isang nanay, pumunta po sa pari, umiiyak siya. Sabi po nitong ina, Father, pagod na po ako na magdasal. May sakit po ang aking anak. Araw-araw naman po, nagsisimba ako, nananalangin ako, nagro-rosaryo ako, nagnunubina ako, lumalakad pa nga ako nakaluhod, papalapit sa altar. Pero parang bakit walang nangyayari? Tinanong daw po siya ng pari, sabi, naniniwala ka ba na mahal ng Diyos ang anak mo? At sumagot naman daw po itong ina, sabi niya, Opo, Father. At naniniwala ka ba, mas mahal ng Diyos ang anak mo kesa sa mahal mo siya? Napahinto daw po yung nanay. Inulit po ng pari yung tanong, do you believe that God loves your son more than you love your son? Unti-unti daw po umiyak yung nanay. At sabi po nitong ina, Opo, Father, siguro nga. At sabi po nitong pare, kung gayon kung naniniwala ka, magtiwala ka. Hindi kailanman papabayaan ng Diyos ang mga minamahal niya. Kala lang natin, wala ang Diyos dahil nasasaktan tayo. Pero di ba, kahit naman kayong mga magulang, kailangan niyong ipabakuna ang inyong mga anak. Parang hindi sila tabla ng sakit. Yung injection, masakit. Pero kailangan. It does not mean that when you are suffering, experiencing pain, that God is not there, that God does not love you. God loves you even in your suffering, even in your experience of pain. Believe that. Mga kapatid, magandang tandaan yan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya tayo papabayaan kailanman. Hindi man niya aalisin minsan yung sakit, pero hindi niya tayo pababayaan kailanman. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi yung naniniwala ka lang kapag meron ng milagro o himala. Ang tunay na pananampalataya ay yung naniniwala ka kahit wala ka pang nakikita. Yung nagtitiwala ka kahit na hindi mo maintindihan. Yung umaasa ka pa rin kahit na huli na ang lahat. Tulad ng ama sa Ebanghelyo. Umalis siya, umuwi siya, at ang tanging hawak lang niya ay ang pangako at salita ng Diyos. Yun yung nagpalakas sa kanya. Yung mga salita ni Jesus, mabubuhay, hindi mamamatay ang iyong anak. Baka ngayon, ang gusto rin sabihin ni Jesus sa iyo, kapatid, huwag kang matakot. Yung pamilya mo na pinagdarasal mo, bubuhayin ko. Yung puso mong sugatan, pagagalingin ko. Yung pag-asa mo na namamatay, ibabalik ko. Kaya nga mga kapatid, umuwi po kayo ngayon. Katapos ng misang ito, hawak-hawak ang isang pangako. Jesus is already working. Jesus has already answered your prayer. At darating ang araw, maririnig mong mabuting balita, yung matagal mo nang hinihintay, at sasabihin mo, tama nga si Lord. Buhay pa ang pag-asa. Kaya ngayon pa lang, purihin na natin at pasalamatan ang Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ang buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan kung tayo mananalangin sa Kanya na may pananampalataya,
Ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kaniyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakakapagpagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagdadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanging hiling ko sa'yo, Panginoon. Tinig mo, marinig ko ngayon sa buhay ko. Uhaw ang aking puso sa pag-ibig kalinga mo. Awa mo't biyaya, padama mo, O Diyos. Tanging hiling ko sa'yo, Panginoon. Mukha mo ay makita ko sa likha mong mundo. Hawakan aking puso, baguhin mo ako. Sabihin mong kagustuhan mo maging gabay ng buhay ko. Hanap-hanap ka sa mga ulap at tala. Di ko malay nandito, buhay pala ang Diyos. Akita mo ang lakas mo, Panginoon, sa nilikha mong mundo. At sa taong mahal mo, pinakita mo ang pag-ibig sa amin, O Diyos. Nagkatawang tao, inalay buhay mo. Ikaw ang Diyos na naluhod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin. At siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay mabisa. Kaya nga po, ang iyong pananampalataya ay mahina kung hindi mo ito inuugat sa salita ng Diyos. Ang iyong tiwala ay walang halaga, hindi nakapangyayari kung hindi nakakonekta sa salita ng Diyos. If you want your faith to be strong, if you want your trust to create miracles in your life, your trust should be connected and coupled to the Word of God. Tayo ba naman mga Katoliko, di tayo mahilig nagbabasa ng Biblia, di po ba? Pero, harinawa, sa pang-araw-araw mong pagsisimba, unawain mo, namnamin mo, intindihin mong mabuti, at isabuhay mo ang iyong naririnig. Diyan makikita mo na ang iyong tiwala ay nakakapit palagi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos
ang nakakagawa ng mga milagro at himala. So spend more time in God's Word and you will discover the promises of God. At pag natuklasan mo ang mga pangako ng Diyos, yun ang panghawakan mo. At makikita mo, diyan magbabago ang iyong buhay. At sa pamamagitan diyan, yan ang magiging sagot sa iyong mga matagal nang pinagdarasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.